Eto, wala na raw STL sa Region 4, sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. Bagkos, waiting na raw doon ngayon. Anong nangyayari? Parang legit daw yung waiting. Ito kaya isang dahilan kung bakit nasibak yung si Balutan. Wala na po. Si Chairman Balutan, no more. Sinibak po ng palasyo ng Biyernes. Goodbye. Ay meron na pong acting or OIC dyan sa PCSO. Pag-usapan ho natin. Dahil ang sinasabi po dyan sa loob ng PCSO, marami daw mga anomalya. Marami daw problema. My goodness. At nalulugi na raw ang PCSO. Bakit totoo ito? Dahil yung lumalapit sa Action Center, dati nagbibigay pa. Kahit gaganon-ganon ho yung mga nakaraan, nagbibigay pa na 50 mil, 25 mil. Ngayon, na binibigay ng PCSO, 5,000 na lang. O pa-ospital. Saan ka mga pupulutin? Sa albularyo ka dadalhin. Yung bill niya na 200, anak ng baka, ibibigay ng PCSO, 5,000. Paano magagamot? Nung nakaraan, mga panahon ni Gloria, 50. 200,000 ang bill, 50. Yung panahon ni Pinoy, bumababa. Naging 20. Ngayon kay Balutan, anak ng pusit, 5,000. Nagkaletse-letse na. Ay, nako, pag-usapan ho natin yan. Nako! Philippine National Police, Region 4, General Carranza. Ano na? Wala nang kinikita ang PCSO dahil hinahayaan nyo hong patayin ng weteng ang STL. Sus, Diyos ko po. Bayan ha. Noong Biyernes po, sinibak ni Pangulong Duterte ang chairman po ng PCSO, si Chairman Balutan, dahil daw po sa korupsyon. Laganap daw ang korupsyon. At ang sabi, dahil sa korupsyon na yan, bumaba ang kita ng STL. Marami din po nakapansin, lalo na po yung mga indigent, yung humingi ng tulong sa PCSO, lumiit na nga talaga, kapiranggot na lang na ibibigay. Hindi tulad po dati, kung kunwari yung bill mo sa ospital, 100, nakakapagbigay pa ang PCSO ng 25,000. Ngayon daw, Diyos ko po, 5,000. Ang problema pala, ayon sa aking informante, pinapatay na kasi. Kasi karamihan daw pala ng kita galing sa Lotto at STL. Ang problema, pinapatay na ng weteng ang STL. So, there's a problem in management. Kaya siguro nagpalit ng management. Pero anyway, nasa linya ng telepono si hindi na senior superintendent ito. Police Colonel Police Colonel Bernard Banak. Magandang umaga po, Colonel Banak, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Sir, ibalita ko lamang sa inyo kasi may mga nakatatanggap na po akong reklamo na yung ibang mga STL operator po doon, yung mga may pwesto, yung mga lutuhan, ay pinapatay. Imbis na tumaya sa kanila yung mga tao sa STL, napunta na lang daw sa mga bukis. Nagkalat daw dyan ngayon sa Region 4, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon. Ito raw ang problema kung kaya't wala nang kinikita yung mga STL operator, yung mga pwesto dahil na pupunta na lamang sa mga bukis at mukhang hindi naman daw hinuhuli. Meron pa po ba kampanya tayo ang laban sa illegal gambling sa buong Pilipinas, Colonel? Tama yun, Erwin. Kahit tayo ay maraming hinaharap sa iba't ibang mga operation, ito yung ating preparation for the national elections, war on illegal drugs, internal cleansing. Hindi pa rin tayo nagpapabaya dito sa ating kampanya rin sa mga iba't ibang sugal. Patuloy pa rin ang ginagawa natin dyan. Sir, baka pwede hong, kasi tinatawagan namin si General Carranza, yung hepe ng PNP Region 4 o Calabarzon,
hindi ho nasagot sa amin. Baka pwede hong timbrihan lang siya at kalabitin ho ninyo na naglipanan naman at namumutik-tik po ang weteng at pinatay na po nilang STL dahil dito sa weteng na isa lang naman daw ang operator na nagpapatakbo na isang alias Jojo Sendeño. Baka pwede pong masilip po ni General Carranza, baka busy siya sa ibang mga gawain, baka pwede naman daw silipin kasi ito po yung sigaw ng mga lotto operators po sa akin dahil sila rin po ang tumatanggap ng taya ng STL. Baka pwede raw po silipin ni General Carranza at habulin itong alias Jojo Sendeño ba ito? Diyan po sa Region 4, sir. Well, Erwin, ito'y impormasyon na ating ipapaabot naman, i-relay natin sa mga ating regional director. Ang sa gayon ay ito mabigyan ng aksyon at ang ating mga mamamayan sa bahagi ng Calabarzon ay hindi po sila mangangamba at mag-aalala na mga ganitong bagay ay napapabayaan. So, makakaasa po ang ating mga kababayan na ang ating pong law enforcement operations ay nagpapatuloy kahit na busy tayo sa ating election preparation, sa war on illegal drugs and internal cleansing. Itong mga maliliit na bagay na mga pasugalan ay hindi rin naman natin pinababayaan. Kaya yan po ang asahan nating mga kababayan. At salamat din dito sa informasyon, Erwin, dahil ito ipapaabot natin sa ating regional director. Sir, kilalang-kilala naman daw ho ito ng mga PD ng iba't ibang provincial director, itong isang alias Jojo Sendeño, dahil nag-ooperate ito sa halos lahat ng probinsya ng Calabarzon. Baka pwede raw hong silipin lang o ipatigil kasi pinapatay niya raw talaga yung negosyo niyang weteng, pinapatay pong STL at wala nang pumapasok sa STL. Entonces, wala nang nakokolekta ang PCSO mula sa STL ng Region 4 dahil kinuha na lahat at kinopo na nitong alias Jojo Sendeño. Kailangan lang daw patigilin ito ng PNP Region 4 o ng mga PD natin, sir. Tama yun, Erwin, na kailangan talagang sundin natin kung ano lang napapaloob sa batas. At pinapayagan po ang operation ng STL under the PCSO. At ito lang talaga dapat ang siyang makikita natin. Ano? Yung iba, ito ay may tuturingan natin na illegal. Sir, sa asahan ho namin ang agarang aksyon po ni General Carranza laban dito sa isang Jojo Sendeño dahil pinapatay po niya yung STL sa lugar at ala na hong kinikita ang PCSO dahil apektado rin po yung mga indigent na pupunta sa office namin, humingi pa ng tulong. Sa halip na mabigyan ng tamang tulong, 3,000, 5,000 lang na ibibigay ng PCSO dahil nga humihina po ang kita. Baka pwede po pakisabihan si General Carranza, sir. Well, gagawin po natin yan, Erwin, at kagad ay ma-actionan kagad ito. Maraming salamat po, Colonel Bernard Banak ng PNP. Magandang umaga, mabuhay po ang Philippine National Police, sir. Salamat, Erwin, at mabuhay.